matagal ko nang pinapangarap din to at natutuwa ko na kasama ko na yung mga taong tama para sa ganitong setup. Di ba? Wala pa. Pero bago siya maging smooth, comes the storm. Kasi problemado tayo bago natin mahanap yung tao na para sa atin. Hingi ka backup, walang masama sa paghingi ng backup. Masaya kami. Oo. Nagkukwentuhan kami. Kahit dugit-dugit na kayo? Oo. Mainit. Actually, gusto ko sumami. Chef, di lang ako pinayagan. We're 80%. And it's so damn nice. Let's go! Diba? It is so beautiful, guys. You have no idea. So, kailangan nyo panoorin yung tour natin sa Turning Tides. Turning Tides. Kasabay ng overlay natin. Ayan. Brace yourself. Let's hug together. Alright, guys. Welcome. Ito na. Ito yung matagal kong iniintay eh. Talagang matagal ko nang pinapangarap din to at natutuwa ko na kasama ko na yung mga taong tama para sa ganitong setup. Di ba? Wala pa. Masyado kayo excited. Wala pa nga. Umintro pa lang ako eh. So anyway, welcome dito. Kung nakikita nyo, nababasa nyo, Turning Tides. Nandito tayo sa flagship. Very first Turning Tides flagship natin dito sa Marikina City. At ngayon guys, makikilala natin lahat ng mga involved dito, lahat ng mga partners dito. Malalaman natin paano nagsimula ito yung concept, bakit mayroon tayong restaurant, bakit may coffee shop, bakit may podcast, bakit Turning Tides. So we're gonna know all of that. Sa mga taong walang pakialam, okay lang yan? Manood pa rin kayo. Manood pa rin kayo? Malalaman nyo exciting. Marami kayong matututunan dito kasi matagal na kami magkakakilala. And I'm just really happy. So ngayon guys, kilalanin muna natin bawat isa, magpapakilala by name at ano ang role mo dito sa Turning Tides. Okay? Sige, simulan natin syempre sa aking baby. Yan. Baby! Go! Everybody, I'm M. Chan. So, anong role ko dito sa pamilyang to? I'll go straight to that. Hindi ko alam kayo magsabi. Police tawag niyo sa akin, no? Bakit police? Malalaman nila kung bakit. Okay. Yeah, malalaman natin mamaya. Okay, next tayo. Ito, idol ko to eh. Ang may-ari ng Mayon's Cuisine. Yan! Sa Quezon sakto City. lang. Ilang taon na yon? 10 years na. 10 years. Oh, sige chef, pakilala ka. My name is Chef Ivan. So, ako yung executive chef para sa Turning Tides and business partner din. Yung palakpakan natin, Chef Ivan. Okay, yung mataas naman yung araw ngayon. Puyat, gabi. Saka sabi ko kasi, wag mag-ready. Eh, mukhang di talaga nag-ready. Hindi. Talaga sige. Tsaka ako na-mention na may podcast, nagbihisa na ako. Wala ka dalang damit? Wala. Wala ka dala to eh. Hindi prepared. Sige, pakilala ka. So yun, my name is Erwin. Yes. Anong role mo sa ano? I'm one of the managing partners ng Turning Tides together with my partner, si Jed. Ayun, so mamaya malalaman pa natin Batang-bata talaga. 22 years old. Grabe, ang lakas ng dating eh. Ang lakas ng dating. Okay. Okay, next tayo. Next. My name is Eds. Anong role ko dito? Alam ko ngayon, partner lang ako. May-ari. May-ari. Sige, pwede. Swagger. Yeah. Kita naman ang damitan niya. Di ako mag-skinny jeans kung walang ganito. Hypebeast. Alam mo kung saan mabibili yung mga damit mo? Yung... Sa Phenomenal Soul. Umpisahan ko yung... Napakaganda doon. Flip. Ito yung susunod. Ito Ito yung next. Sorry guys ha. Sorry. Ako sorry talaga. Lahat kayo idol ko eh. Pero itong susunod na papakilala ko, ito yung pinaka-idol ko. Oo naman, yes. Kasi in a span of months, pangatlong negosyo niya na to. Yes! Ganun kabilis. Sige, magpakilala ka. Ako nga pala si Nikki. Sa pamilyang to, ako yung brains. Yeah! Siya yung... May tatanggi? Walang tatanggi. Feeling ko di sila naniniwala. Oo. Ako ang brains sa family na to. Yung grabe. Dicky, before we talk about Turning Tides, ano yung unang business na tinayo mo? Burnt Manila. Ano yung Bird Manila? Pero franchise siya. Okay, ano yung Bird Manila? Coffee shop. Coffee sa shop. Katipunan. After nun, after a few months, nagtayo kayo ulit ng misis mo ng bagong negosyo. Ano naman yon? Salon naman. Suki. Nail salon. Suki. Number 1, customer. Customer, every day. Anong pangalan ng salon? Liu. Sorry? It's Liu.
Leo? Pronounced as Leo, spelled as L-U-E-U-R. Talino talaga na itong taong to. So, hindi, ang mga gets lang yan, syempre, yung mga nag-aaral doon sa tapat. Kasi, ay, guess, let's go to Lure. Saan located ba? Saan located ba yun? Katabi ng burnt. Hindi, saan yan? Katipunan din. Katipunan. Katabi ng burnt. So, magkatabi yung negosyo mo, and then, itong Turning Tides na pangatlo, ito yung medyo napalayo. Oo, Marikina. napalayo. Marikina. Okay, gets. Ay, eto naman, pakilala naman natin ito yung na. ano, one of my favorite person, my brother-in-law. Sip-sip ah. Sip-sip na sip-sip yung dating. Ito, idol ko rin to. O, sige, pakilala ka, pakilala. Hi, my name is Jed. Isa rin ako sa managing partner together with Erwin. So kami yung madalas nyo makikita. Pag pumunta sila sa Turning Tides, mukha at mukha lang namin. Wala kayong choice. Yeah. Yan. Okay. So yun. So kung matatanong nyo guys, si Jed saka si Erwin, ang pinaka ano talaga dito, sobrang hands-on. Okay, sila talaga yung makikita nyo almost every day. So kung kailangan nyo ng mga reservations, gusto nyo ng makapag-book kayo agad, may magandang pwesto kayo, ang kayo kontakin nyo lang si Jed saka si Tama. Erwin. You know who to call. Yeah. Syempre. At syempre, ang yung Oo. butihing Yes. bahay, My may bahay. My May wife. bahay. Your wife. My one and only. Yeah. Ako nga pala si Jorly May Peña Cerrada, wife ni Zed. Isa sa managing partner din ng Turning Tides. Ang masasabi ko lang, siguro ako yung pinaka mahilig sa kape sa kanilang lahat. Kaya ko lumaklak ng 5 kape sa isang araw. Uy, grabe naman yun. Nang hindi nagpapalpiti, char. Kung 200 pesos ang isang kape sa coffee shop natin, Pero 1,000 maximum na yun. Maximum yan. Maximum lang yun. Ano yung minimum mo? 4? 1 lang to 2. Oh, wala. Oo. Okay, so anyway, maraming ay meron pa isa. Syempre yung partner ng yung brain natin. Ito. Ang tawag namin sa kanila, ang tawag namin sa kanya is nanay. Okay. Nanay. Ito brain si Karen. Wala nang Karen, mas- pakilala ka. Nakaupo ayaw sumama eh. Shy type po ako. Ako po si Karen Marie. Ano si Karen? Ako ang nanay ng lahat. Yeah. Okay na yan? Okay na, happy. Good. So anyway, ngayon kilala na natin lahat ng involved dito, lahat ng mga partners dito. So, sino nakaisip ng Turning Tides? Pabilisan tanong agad. Naisip. Nakaisip. Actually, Who came up with the idea? yung idea kasi ng Turning Tides, alam nyo naman yung meaning ng Turning Tides, parang to make a difference or to break the habit, the cycle. So, nagkaroon kasi ng isang gathering. Kwento ko, okay lang? Go ahead. Nagkaroon ng gathering sa... Wala ako nun. Saan? Ayun, ito yung sinasabi ko, okay, kikwento ko ba? Kaya nag-ask ako ng permission. Okay lang. And then nag-outing kasi kami. We go to Baguio. You went to Baguio without me. We went to Baguio, tapos with family. Okay. Ayan. And magpipinsan. So, I'm not Yun family. lang na muna. Tapos, then one night, parang nagkaroon kami ng night na special night na nagkaroon ng super bonding. Okay. Naging intimate yung bonding. Okay. Tapos napagkwentuhan na syempre yung mga parang hinanakit sa buhay. Okay. Or kung ano man yung napagdaanan before. Tapos napagtanto namin na parang we have to make a difference na hindi pwede yung gantong cycle. Tumatakbo sa kanya-kanyang buhay namin. So, ayun, kaya kami nag-came up na ayaw na namin ng cycle, ayaw na namin ng gantong habit na nangyayari sa family, sa friends, whatsoever. So, ayun, doon nag-come up in Turning Tides. Kailangan nating, yun nga. Okay, correct me if I'm wrong Sobrang ano ko, para Okay, talaga. okay. Oh, ano yan? Correct me if I'm Sige. wrong. So Turning Tides is, alam mo, sa totoo lang sa sobrang dami kong nakasama, nakahalubilong mga tao, iba yung relationship nyo. Kasi kung matatanong nyo guys, family talaga to, magpipinsan, magkapatid, yun Yes, ito sir. yun eh. Kami, involved na rin kami ni Chef Ivan, so part na rin kami ng family. Syempre, matik Diba? yun. So, one day, papakasalan ko to. Hey! So anyway, Ano yan? Nag-ask ka ba ng permission? Hindi. So, cut the story short, ang Turning Tides, hindi pa to, kumbaga nabuo yung konsepto to break the chain. Yes, yun lang muna. So, it's not a business at Walang all. business, walang venture na naisip. Basta, we have to make a difference. Tapos nagpatattoo kami. Ayun yung trademark Diba? nyo. So, sino yung mga may tattoo? Ay! Ito. So, that tattoo. Ikaw, magkakaroon ka rin. Soon. Ayan. Si Chef Ivan, kailangan i-schedule na yan. Andito yung sa akin. Okay, so, fast forward tayo, no?
So, Turning Tides, nagkaroon kayo ng bonding sa Baguio. Sa Baguio to. Tapos parang nag-usap kayo, nagkaroon kayo ng special bonding, yun, doon nagsimula yun. Yes. And then afterwards, nagpatato kayo. Yes. So, paano kayo nag-come up with the idea of parang, let's do a business together, parang, Ang sasagot dyan yung brains. Okay, yung brains Okay, yung brains. I got this. Kasi una, di ba yun nga, mag-franchise kami ng salon, yung una namin naisip. Okay. And then naghanap kami ng location. Nakita namin na for lease itong place na to, which is super 2020. Oh, last year lang. so matagal yun ang inaay itong location na to. Oo. Pero hindi buo. Hindi as a whole. Yung iniisip lang namin, yung coffee shop lang natin ngayon. Itong coffee shop na Yun to. lang. Oh, kasi structured na to before, meron na to, di ba? Structure Oo. na siya. And then, nung inask namin yung owners, hindi daw pwede na. Yung Yun side lang na yon. Dapat daw buo siyang kunin for rent. Tapos, inalok ko na sa Sa magpipinsan. Yan. Oh, okay. Pero wala pang pangalan. Wala pa kahit anong idea. So, nung nag-usap-usap kayo, ano sabi nyo? Tayo ng salon? Kunin natin yung buong lugar? Ganun? Sabi, kunin na natin yung buong lugar. Gawin nating inuman. Kasi, mahilig kayong... Mag-coffee. Mag-coffee. Let's be honest. There's nothing wrong with that. I mean, we all love going out. We love drink. Kasi ang pinakamasayang nangyayari sa kanila, guys, pamilya sila na nag-hangout sila with the bonding of, going out, drinking together, na family. Bihirang-bihira yun sa isang pamilya. 'Di ba? Pero you have that special bond kayo mismo. So anyway, fast forward tayo ulit. Kinuha niyo yung lugar. Kinuha na namin yung lugar. Ay, hindi. Natin. Kinuha niyo yung lugar. Oo. Nag-inquire kayo, tinanong niyo. Oo. Oo. Tapos, medyo kaya naman ng budget. Iba talaga. Brains na mayaman. Nung una! Kaya naman ng budget nung una. Di pa ako tapos. Lilinawin mo. Nung una, kaya kinuha namin. Ginawa natin. Kasama na kami doon. Doon natin sa Batangas sa pag-isipan. So, ang next na magkukwento ay... Si Eds. Eds, mas maganda kasi medyo detalyado. You pretty much know a lot of details eh. But can you tell us? Okay, if I'm not mistaken kasi, oo na nabanggit ni Nikki na magtatayo nga sila, which is hindi nga sobrang laki. So, before that, may outing tayong Batangas eh. Yes. So, wala pa sa yung kunin natin to. Wala pa noon. Ang nangyari na lang na kukunin to kasi nga, sabi ni Nikki meron. So, doon tayo nag-usap-usap, kasama ka dito. Kasama ka. Yeah, kasama ka Ikaw dito. to. May special banda ka ikaw dito. to. Batangas to, Batangas. Okay. So, nag-usap-usap na para kasi kami, nung kapatid ko, si Erwin, is Dubai kami. Okay. So, parang nasabi ni Jed, sabi niya, dito na lang kayo. Kahit si Shobe. Dito na lang kayo. Tapos dito tayo magpayaman, dito tayo mag-business, ganun. So kami, wala naman sa isip namin na ganun. Parang magkano ba yun? Ganun talaga yung una papasok sa isip mo kasi business yan eh. Yeah. Then doon sa Batangas, nag-usap sa tayo tayong bar. Ikaw yun, bar. Oo. Bar. Tapos parang lahat nag-agree. Kasi nga, tama yung sinabi mo, every time mag-bonding tayo, bar lang talaga eh. Yeah. Tapos hindi kami nag-aya nung kaibigan lang, gano'n. Tayo lang talaga. Yung uwi ka ng alas 7 ng umaga. Tapos doon na buo yung magbabar tayo. Yan, magbabar. So, After nun, siya naman yung kukwento. hindi. Before, kasi na-touch din ni Eds yung si Erwin and Eds. Ano kayo? Parang nagtatrabaho kayo sa Dubai for a very long time, no? Ako 12. 9 ako, 9. 1 year ako sa Singapore. Okay. 12 years ako sa Dubai. So, 13 ako ng OFW na. Ngayon, para akong OFW ng Pilipinas. Kasi I don't have idea paano magtayo ng business, anong kalakaran dito, Yeah. paano. Nag-try ako, pero alam mo yun, hindi pa talaga ako ganun. So, feeling ko nasa mga tamang tao ako ngayon. Yes, and it's just so nice to see someone na talaga, syempre, kunyari, for example, nasanay ka sa Dubai, no? That was your safety zone. Yes. That was your safety, doon ka komportable eh. Daan, alam mo lang sa effort. So ngayon, parang hindi ka naman tinanong ng iba na parang, uy Eds, dito ka na lang tumira sa Pilipinas, magtatayo tayo ng negosyo. It was your decision to come here Yes. and live here. Yes, kasi sa family din. Iba talaga yung bonding namin nung nagpatato kami ng Turning Tides. Iba yung bonding na nagganap. Parang na homesick na kami sa Dubai, na anxiety kami kasi gusto naming umuwi, gusto naming makasama yung family namin. Kasi you will never know na hanggang kailan ka lang Yeah. sila nakakasama. For 13 years. Grabe. Alam mo, that shows 100% commitment.
sa anything that you will do. Kasi ang pinakamahirap dyan is when you decide na kung ano yung current na ginagawa mo ngayon, tas iiwanan mo for something new, that's a big step. So, yun ang maganda sa isang negosyo. No? Kung makikipag-partner ka, kung tayo ka na negosyo with someone, yung ganong klaseng action pa lang, it shows commitment already. So, I commend you for that, Eds. And Erwin. Erwin! Yes. Okay. So, nabuo na. Nabuo na. Mamaya, pupunta tayo kay Chef, ha? Kasi Yeah. Chef Ivan kasi hindi planado to, eh. Pero nagulat ka. Bam! Intro. Erwin, Yes. can you continue the story? So yun nga. So in line with what you have said earlier na to give up something that you get used to for 9 years, parang ang hirap decision na nun, Pero it was easy for us to decide to stay here because of The family. these people. Yun yung bonding na tinatawag Yes. natin, no? Hindi lang naman siya bonding for me kasi ang dami ko, di ba, ang hilig natin sa Reels. Kaya nga tayo nagkaroon ng idea ng podcast, Parang nasanay tayo makinig sa Reels, ganyan, and all that. So, meron doon akong naaalala na sinabi doon na parang crucial yung pamimili mo na the people you surround yourself with. Yeah. Crucial yun. Siguro in our age, especially sa gantong age. Crucial siya. Parang it can make or break you. So, provided na ito yung mga makakasama namin, it wasn't hard for us to decide na, okay, let's go home. So, yun. So, grabe. So, kinuha niyo na yung lugar. Asan ba tayo? Hindi, kinuha hindi. Kasi, back end kasi yan, yan Oo yung nga. parang, you gave up something talaga Oo. for the family and the business, everything. So, when you got the place, When we got the place, did you expect that, kasi yung kung nakikita nyo lang yung nakikita namin Oo ngayon. nga. Totoo lang. Hindi talaga yan yung unang konsepto niyan. Hindi talaga. 'Di ba? Pero to see it right now, parang buti na lang Ganito nag-jump na lang, into para the- mas madaling ipaliwanag. Oo. Di ako magsasabi ng figures. Okay. Number lang. Oo. Gets mo? Wag na. Oh. Original, 4. Mm. Now, we are at 15. More than pa. More than 15. Yeah. We're going more. And we're only 80% done. Yeah. But we're almost there. 20% it's not a big number na anymore. So kayang-kaya natin yan. Malapit na yan. So going back, nakuha na namin yung place, nakapag-decide, let's put up a bar. May mahilig mag-coffee, let's have a coffee shop. And we have Dane, let's do a podcast. Para kasing naisip natin na wala pang bar, or I don't know, kung may nag-e-exist Pwedeng meron, Pwedeng oo. meron, pero kami wala kaming alam na may nag-e-exist na bar, na may live podcast, you involve the people, yun, interactive. So, Ganda. yeah. Napakaganda ng konsepto. Oh, sige, bigyan May mo. objection ka? Objection. May objection. Kaya tayo magpa-podcast kasi mahilig tayo sa mga parang motivational shit, 'di ba? Motivational shit. Parang I'm ganun. very motivated. Hindi ganun. So, since turning tides tayo, we want to make something different and make a difference. 'Di ba? Yes. Di ba? Para mas matalino siya sa'yo. Hindi. Yun talaga yun. Ay. Go ahead. Go ahead, baby. No? Tsaka since this is a music hall, since lahat kami are very musically inclined, especially may Baba here, yung mga artists na invite namin to come play here, yung mga artists, gusto din namin makilala sila ng tao in a different way. Hindi lang through their music, but through their words. Na gantong conversations, intimate. So, kaya din kami nag-podcast na ganito. Yeah, it's I think kasi yung turning tides is parang it's how you break the chain. So parang from there, paano mo na napuntahan yung kung nasan ka ngayon. So we're gonna talk about that. Okay. Camera, doon ka tingin. Ay, sorry. Hindi, nag-ano pa ako eh. Nag-search pa ako. So, anyway, yun yung konsepto ng podcast. Kaya, nagkaroon tayo ng idea, mag-dedicate ng isang space dito sa restaurant na to para pag merong artist na pupunta, kakausapin natin in a deeper level. Can we say that? I mean, pag-usapan natin how they started, paano nagbago yung buhay nila, ano yung ginawa nila. So, anyway, yun. So, kinuha niyo yung place. Nagbayad kayo. Nagbayad tayo. Ano yung unang konsepto? Yeah, sino nagano na parang ano? Ano yung idea? Idea So, first. sinasabi ko kanina, so, concept.
Alfresco daw. Alfresco, mainit. Mainit. So, ito yung kwento niyan. Ito talaga yung totoong kwento niyan. Kubo-kubo lang. Kubo-kubo. Inuman, kubo-kubo. Ito Ano na. nagugulat si chef eh? Oo, kubo-kubo siya. Ano to, dampa? That's the original plan. So ito, Dane, ako, sino ba hindi pa kasama natin sa kotse nun? Ewan ko, basta pumunta tayo somewhere. Nag-drive. Tumawag si Mark sa akin. Oh, sir. Yung contractor Tumawag yung contractor namin. Sir, ganito, ganyan. Eto si Dane. Pa-air ko na kaya natin? Ay, di. Ako magsabi. Ikaw nagsabi. Hindi, si Eds. Ikaw. Sabi niya, pa-air ko na kaya natin? Ah. Ang dadaglag lang naman doon, kuya. Salamin. Sabi niya, ang dadagdag lang naman doon, kuya. Salamin. Magkano naman salamin? Aircon. Ganyan. Totoo. O sige. O Mark, aircon na daw. Palit ulit. Mark, aircon na daw. Sabi ni Revise Dave. ulit. Tuloy mo. Ayun, di ni-revise. Ayun. Bulangtang. Dead air. Hindi lang naging doble yung budget na kailangan namin. Hindi lang naging triple. Hindi lang naging quadruple. Hindi lang, Diyos ko. Parang papa times 5 na tayo. Well, pero Happy. hindi lang tayong happy, kundi ang mga makakapunta din dito sa Turning Yes. Tides. So, background nito guys, sobrang pinaghandaan talaga namin ito. Puso Ito namin talaga ang tinatawag na blood and sweat ng bawat and isa. love. And ito na yan. So, pamaya papunta, on the way na tayo kay, nasa NLEX na tayo. Papunta tayo kay Chef Ivan. Ayan, malalaman nila bakit nandito si Chef Ivan. O di tayo kay restaurant. Ang lakas ng loob nyo. Oh. Sige, aircon na yan. No, aircon na yan. Konti lang yan eh, di ba? Dagdag mo, yan ang ganyan. Oh, salamin lang yan. Punta tayo sa pagkain. Oh, sino una na kayo sa'yo? Pwede na yan yung luto-luto niya. Wait. Ako muna magkukwento nun. Ako magkukwento nun. Halika. Mali yung intro mo eh. Sorry. Hindi ganun. Palo. So, Turning Tides. Eto na nga. Gusto natin ng restaurant. Gusto natin ng aircon. Hindi. Kidding aside, balik ako konti kasi tapos na yung process ng how we came up with this. Balik ako dun sa part na bakit Turning Tides. Bago natin introan si Chef Ivan. Ano yun? We came up with this Turning Tides thing, which means na changing of the tides. Okay. Changing of the tides dahil we're breaking the cycle. Yung cycle na okay na kung anong meron tayo. I'm not ditching, I'm not putting hate into that. Pero hindi. Tuloy mo. I like it. Parang yung lives lang na yung mga tao na nakapaligid sa atin, parang hindi na sila yung epitome ng buhay na gusto nating magkaroon. Especially ngayon tumatanda tayo, nagkakapamangkin, apo, anak na tayo. Parang naging more self-aware tayo sa sitwasyon natin. Hence, we try to build ourselves better, try to be better financially, emotionally. So, as we become more self-aware, parang nag-grow kami emotionally, nakita namin yung traumas namin, yung mga pagkakamali namin. Included na doon yung lifestyle natin na hindi naman eco-friendly. Kunyari pa kayo, alfresco hindi kayo, pero economical. pare-pares na ba kayo mahilig sa aircon? Yung may lifestyle tayong gusto, pero hindi angkop sa how we're earning, ganun. So, ginusto nating maging negosyante. That's why we started putting up businesses. Nag-upgrade tayo ng ng goals, kumbaga. Tapos, as we become more self-aware ulit, eto na, binibigay na ni Lord yung mga taong dapat nasa paligid natin. Yan. Speaking of that, I wanna add also, no, kasi parang naging podcast talaga to ni Em, no? Kasi ang ganda ng mga sinabi niya Cut talaga. na lang. Pero maganda yung sinabi niya, no? Kasi kami, hindi naman talaga ito yung, kumbaga yung nangyari ngayon, hindi ito yung original plan. But we took the risk and kumbaga ganito yung guys, pare-pares kaming tumalon. No? Sabay-sabay, with no hesitations, lahat nagko-comply, lahat nag-a-adjust. And I think that's the beauty of it.
Baba nakakatakot din eh. Hindi Pero, nakakatakot talaga. nakakatakot. Kasi nilagay mo yung Even savings you. mo eh. Kung hindi ka natakot. Nagalaw mo na yung savings mo. Diba? Pero anyway, it's just so beautiful kasi kung mapapanood nyo itong unang podcast na to, let's say fast forward 2 years, 3 years from now, who we are, how the business is from day 1 to 2 years, 3 years from now, kung ano yung success nun, malalaman nyo kung paano nagsimula, ano yung takot, ano yung ginawa ng lahat, ano yung adjustment ng bawat isa para mag-comply, ma-achieve itong ginawa na to. Kasi this is not a joke. This is a big business. 'Di ba? We all have something to sacrifice. 'Di ba? Lahat tayo nag-sacrifice dito to put up a business like this. Ginawa natin to because we were happy yung mga bonding natin sa ganito klaseng lugar, and now we have our own. 'Di ba? You can say it's really yours. So ako, kahit natatakot ako, mas nangingibabaw sa akin yung sabay-sabay tayong tumalon. Diba? 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 O di sabay-sabay tayong Hindi. I believe there's no way, walang way pababa. Lahat to pataas. Diba? And I think breaking the chain, this is just one action to show you an example na kung talaga meron kang gustong gawin, kailangan lumabas ka talaga dun sa comfort zone mo. Ito talaga yung definition na talagang tumalon talaga tayo dun sa idea natin, sa vision natin, and now I can say lahat tayo masaya tayo sa outcome. 'Di ba? Tapos ito yung maganda, papunta na tayo sa'yo. Ito na. Adi, tayo ng restaurant. Hindi na alfresco, aircon na. Adi, ang ganda, tumaas yung level ng market. Kailangan ma-hit natin itong market na to. Wala tayong maano sa food. Meron. Hindi, meron tayong food. Pero lahat tayo parang hindi, di ba? Parang kailangan tayong doon pumasok na idea. Si Chef Ivan is, na-meet ko siya a few times lang sa store, no? Kasi he comes once in a while, bumibili siya ng sapatos, bibili siya ulit bukas. Sorry! Ito yung kagandahan eh. Connected to sa sinasabi ni M that God will really put right people para mas maging smooth yung progress papunta doon. Nung pumasok si Chef Ivan, ito na, Chef Ivan, panato mo. Wait lang. Sabi mo kasi, bibigay yung mga tao para sa'yo, para mas maging smooth yung Yes. Pero bago siya maging smooth, comes the storm. Kasi problemado tayo bago natin mahanap yung tao na para Oo. sa atin. It Yes. was, parang tayo lahat windang, ano nang gagawin natin? Then came Chef Ivan. Okay, ito. Yan. Ang haba ng intro ni Chef Ivan, ah. May add ka mo. Feeling ko sa Ito story si na to, Ian. isa to sa mga superhero eh. Hindi, i-elaborate ko lang yung storm na sinasabi niya. Kasi, there's a storm kasi actually may nakita na tayo na tao Ay, na oo nga pala. who will be our Totally executive forgot. chef. Tapos, pumunta na rin siya dito actually. Nag-ocular na siya, tinignan na yung kitchen. So nice. Buti na bring up pa. Tapos nag-setup na, ganito na yung gagawin. Eto na yung menu. May menu pa nga, May menu na, nalistahan. chef, may menu na. And suddenly, after natapos ng lahat, ocular menu, biglang umayaw. As in, nagsabi lang siya na hindi na ako tutuloy. So, yun yung storm na windang na naman tayo na, shit, ano to? Wala tayong pagkain. Kumbaga meron kaming idea, ang ganda ng restaurant, pero walang pagkain. Doon pumasok kayo si Chef Ivan. Okay na. So yun. So randomly, I asked Chef Ivan. Sabi ko, Chef, tatayo ng restaurant kaming pamilya. Would you like, interesado ka ba? Doon natin siya nag-set tayo na meeting agad with him. Kumain tayo sa? Mion's. Yan. Which is located at Quezon City. Saan ba exactly, ano yan? Naka-locate yan. Hindi, kwento ko muna. Sige, go. Yung pagtawag mo. Oo. Kasi laging nag-chat sa akin si Dane. Kunyari, bagong Off-White J4, ganyan. Lahat yan. Sobrang sipag nito. Parang 2021 pa lang. Talagang tinitignan ko na kagad yung niya. Yung mga vlogs niya. Sa Kongre pa yun eh. Parang pakiramdam ko parang underdog to underdog to. Kasi may ako sa underdog eh. Kasi ako parang underdog din ako eh. Yes, Chef.
Tapos, pinapanood ko siya, tapos na-entertain ako. Yun pa, yung kasama pa si Chad Kinis, di ba? Yun yung unang taong tumulong Oo, sa akin, yun. influencer. Hanggang tuloy-tuloy, pinapanood ko, hanggang bumibili na ako sa kanya. Yung birthday gift nga sa ni Honey, sa'yo pa binili yun. Giniprak pa ng flip yun. Diba? So, yun, tumawag siya, sabi ko, tangina, bebentahan na naman ako nito ah. Sabi ko. So, sinagot ko, sabi, Chef, kamusta? Sabi ko, okay naman. Sabi ko, wala pa akong pera ngayon. Sabi ko, mahina, ganyan. Hindi, Chef, kasi nagko-consult ka ba ng Ay, oo nga pala. Consultation pala. Consultation. Sabi ko, oo. So, mamaya pumunta ka sa resto, check mo yung food namin kung okay. So, ayun, pumunta ka agad. Gabi yun, mga 9 o'clock, no? On the spot yun. On the spot. Umorder sila doon. Tapos yun na. Tapos sabi niya, sige chef, pag-usapan namin kung anong mangyayari. Balitaan kita kinabukasan. Oo. Kinabukasan kagad, may sagot na kagad, okay na raw. Nagulat din ako. So, ayun. Tapos nag-okay na ako. Chinek ko yung mga menu ng chef nyo. Yes. Sabi ko, yung menu nyo parang 100 yung pagkain. Sabi ko, Sobrang dami. may sinigang na pampano, may nilagang pampano, may... lahat ng May pinakbet na pampano. lahat ng May adobong pampano nandun. Sabi ko, parang yung una, parang gusto nila, ito yung menu na gusto namin. Sabi ko, parang hindi uubra to, sabi ko. Tapos nag-okay na ako dito sa Turning Tides. Nakita ko yung kitchen. Sabi ko, puta, ang liit to. Ang liit. Paano kung lulutuin yung 10 pampano rito? Sabi ko, Nag-focus ka sa pampano naman. oo, sabi ko kay... Sabi ko, lahat. Puro pampano ulo. Pero walang pampano ha. Tinanggal ko po. Meron lang pampalo. So sabi ko kay Dins, gusto mo gawa ko ng menu na okay, tapos kayo na lang bahala kung gusto nyong palitan. Yun, nakapag-decide naman sila mag-stick sa menu ko. So doon na lang tuloy-tuloy. Tapos parang like ko sila nakakasama kasi, parang once a week nakakasama ko sila, nakakabanding ko sila. So doon din nabuo yung relationship namin. Sabi ko parang magaan sa loob ko. Magaan sa loob ko. Kasi ayoko ng mga toxic eh. Yan. Kasi ang hirap makapagtrabaho ng... Sige. Mahirap makapagtrabaho ng mga kasama mga toxic. Yeah. Saka yun dun na built yung relationship namin sa mga pinsan. Tapos kay Dane. Ayun, natutuwa naman kami. Ayun. Pati si Honey. Actually, gustong-gusto ko yung kasama ng wife ko eh. Yan ang importante doon. Narinig mo kami ngayon. Ayun. Hinahanap niya yung ticket namin sa Coldplay. Seryoso? Oh, hinahanap. Anyway. So, yun. Yun lang naman. Okay, so, alam mo, nung nabanggit ni Chef Ivan yan, ngayon ko lang na flashback ulit sa akin na parang sobrang, madalang yung taong makikilala mo na bago lang, pero parang tugma kayo agad. And I felt comfortable. Sabi ko, nung pumasok si Chef Ivan, nagkaroon ng direction. Kasi, ako talaga number one talaga correct me if I'm wrong, food talaga Diba? Aside from the drinks, food talaga ang pinaka-importante sa isang restaurant. Kasi, quality, lasa, lahat yan. And ikaw, no questions asked. Biyasa ka na matagal ka na rin sa industriya na yun So, we're very thankful, Chef, in behalf of the entire team that you are on board and we're very happy with the food. Are you happy? Are you happy? I'm actually hungry. I'm hungry right now thinking about the food. So, yung food tasting natin, only yun. Grabe yun, no? Parang, lalo na yung lechon belly talaga, hindi ko talaga makakalimutan yan. Sabi ko nga sa inyo, gawin natin part 1, part 2 yung yung food tasting. Isa pa? Sabi niya, isang bagsak lang, sabi niya. Sure, sabi ko. So, mamaya, wala na, busog na lahat. Hindi natikman lahat. Dami kasi ng food. Yun talaga. So, the people can expect really, good food, pinagandahan, hindi basta-basta. And ako excited ako to share that with everyone. Lahat ng pupunta dito, ako sigurado ko hindi tayo mapapahiya. Hindi lang food pati yung mga drinks natin. Pati cocktail namin. Oo. 'Di ba? Ang pangalan ni Sorry si Meryl. O yan, meron din yung Facebook page. Drink and Eat. Okay. Merong almost 500,000 followers. Wow, ang dami na rin pala, So, anyway, cut the story short. Ayan na, pasok na si Chef Ivan. Doon na nagkaroon tayo ng series of food tasting
And ako wala akong masabi. Masarap talaga yung food. Anyone would like to add on that, yung progress na yun, yung pupunta tayo doon, lalabas tayo, busog na busog. So, ano yung highlight sa inyo? Ano yung pinaka-paboritong pagkain na hinain sa inyo ni Chef Ivan na hindi nyo makakalimutan? Oh, yeah! Sarap yun. Alige pasta? Yun yung number 1 nyo? Parang di mo na Hindi, sa sobrang dami ko natikman. Yung orange na pasta. Orange na pasta. Hindi ko na rin maalala eh. Pero ang number 1 sa akin, yung lechon belly talaga. Ako eh. yung pansit. Pansit. Ako, pansit din. Napakasarap yung pansit. Pansit. Yung cheese na bilog-bilog. Oh, yeah! Yung kesong puti. Kesong puti. Masarap din yun. Pero champion lahat. Lahat. Portion May kanya-kanya tayong favorite so Yeah, so ako guys, if I were you, expect nothing but good service, good food. Everything is pinagandaan. Hindi ito basta-basta talaga, and we're just very excited to open this place for everyone in public. And syempre, lagi nyo rin kami mga kasama kasi pupunta talaga tayo dito. Kasi ito na yung parang flagship namin talaga. Ito na yung bahay namin. So, kasi walang choice. Kailangan. Ng pera nila ba? Hindi, kailangan. And we're just very happy kasi basta, excited talaga ako. Hintayin nyo yung lineup din ng music natin. Yes, yun pa. yun pa. Isipin mo, kumakain ka na ng masarap, umiinom ka pa ng talagang napakasarap. Na-entertain ka. Tapos yung mga pinapanood mo pa, yung mga, syempre, bihira din naman makakita ng mga kilalang artist talaga. Yun yung dadalhin natin dito. Nandito ba si Dane Prospect? Hindi, dadalhin natin sila dito. Hindi pangako yan. Tototohanin natin yan. Dadalhin namin. Hindi, hintayin nyo muna. Basta abangan nyo yan. So anyway, ano na tayo para mas mabilis tayo ng konti. Fast forward na tayo. Right now, so ngayon, ano yung mga realizations nyo na up to this moment, all the stories lahat na narinig natin, para kasi tayo na gano'n ngayon, nag-flashback tayo, nag-rewind tayo lahat. Ano yung mga realizations nyo na pwede nyo ma-share sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon? Maybe we can do it like one example each. Simula tayo kay Anya. Siguro sa akin, since lahat ng problema kasi nang na-encounter natin dito while we're building it, kami sa Barcelona ni Erwin lagi namin pinag-uusapan yun. Yet, laging may solusyon. Alam mo yun, kahit yung usap na namin ni Erwin, saan tayo kukuha na ito? Anong gagawin natin dito? May mga ganun ng scenario Yeah. May mga ganun na kaming banatan teka lang, tanungin natin sila. In short, kahit wala na kaming maisip na way na sa gantong kalaking problema, most of the time naman financially yon na, naglabas na ng ganito si ano, naglabas na ng ganyan si ano. Tapos kami ni Erwin, may kailangan bilhin, may kailangan bayaran, mga ganun. I think yung pinaka-realization ko, parang yun nga, lahat ng problema May nasosolve. solution. Yeah. Nasosolve. Basta parang point ka lang talaga sa right directions and hingi ka backup, walang masama sa paghingi ng backup. Walang masama. Hindi mo kailangan magpaka parang sobrang strong ko, kaya ko to. Lunasan ko to. Hindi. Naging way sa amin ni Erwin yung tanong tayo kay ganito, baka ganyan. Tanong tayo kay ganyan, ganyan. So in short, there's always someone na makakatulong sa'yo. Kahit anong senaryo pa yan sa buhay. Yeah. So yun. So no man is an island. Yun lang. Just a man can buy an island. Yo, pwede. Kasi Mr. Beast ka. Yeah, Mr. Beast, diba? Next. Ikaw naman, the brain. So sa akin, surround yourself with the right people and don't be scared to get out of your comfort zone. Yeah, and then I would like to add also to Nikki, no? Kasi yung right people, it's your choice. Choice mo yan. Sa ibang tao, ang tingin nila, hindi mo naman kasama yung mga taong kasama mo, hindi naman yan yung tama eh. Pero iba naman kasi yung pagkakilala mo sa Yes. taong yun. So, pag sinabi mo na surround yourself with the right people, that means it was your choice na ito yung mga taong pipiliin ko na sasamahan ko. Whether sa tingin ng ibang tao, hindi. Hindi. 'Di ba? Pero sa akin, Kilala dito mo ako nag-grow, na, oo. 'di ba? Ang pinaka-important, and I admire that to Nikki kasi si Nikki sobrang laki ng pinagbago. Dagdag ko rin, sabi niya kasi parang alis ka sa comfort zone mo. Ano ba yung ginawa mo na pag alis sa comfort zone? So dati kasi,
employee ako. Okay. Corporate. slave. Corporate what? Corporate slave. Okay. Ngayon, slave na lang. Alipin ka na lang sa lapi. Alipin na lang ako. So, yun. Yun lang. Thank you, Nikki. So, slave ka na. Sir Slave. Slave na lang ako. Sa bawasan. Oo. Very inspiring. So, Okay, Eds. ako siguro yung takot na mag-umpisa ka ulit. Yun. Ako rin employed din ako before dito sa Philippines hanggang Dubai. Hanggang kahit nasan ako. Ganun lang yung alam mo eh. Yeah. Diba? Business, di ko alam yan. Kumbaga, kung magbabasketball ka, ba't ako magbabasketball? Hindi naman ako marunong magbasketball. Yeah. So, yung... Uy, marunong ka mag-basketball. Hindi, what example? Sorry, okay. Example. Sorry. So, ba't ako sasali kung di ako... Player yan. Ano ba yun? Player ka. Basketball. Oh. Alin? Basketball. Teka, may sabihin ako. Sige, sorry, Eds. Yun nga, yung naging OFW kami, na, kumbaga sa amin, ayun yung comfort zone namin. Ayun yung lagi namin, or mas better kami doon. Kasi yun yung alam namin eh. Doon na yung yun yung kumuha kami ng money para mabuhay kami. Kasi dalawa na lang kami. Wala kaming kahit sino na sa ngayon. So, yung lakas ng loob na, yung pinagtrabaho mo ng 12 years, bibitawan ko ba? Yeah. Aside dun sa money na bibitawan ko ba to, tsaka dun sa work na nagbibigay sa akin, pang araw-araw ko na kailangan. True. Bibitawan ko ba to? Mm. Tama naman yung sinabi nila na surround yourself talaga dun sa tamang tao at tiwala. Yeah. Kahit na good people yan na alam mo para sa'yo, pero may ka pa rin na magtitiwala ba ako dito sa taong to? Sabi nga ng iba, di ba, mangutang ka na sa kaaway mo, wag lang sa kapamilya mo. Nagigets mo yung Kasi sometimes yung sumbat, ganon, kung sa pamilya, nangyayari talaga yun. Hindi mo pwedeng hindi. Opo. Kung meron man, di ba? Yeah. Pero sa atin, ito, yung na-build natin na relationship, kung anong meron tayo, yun yung importante. Mm. May bad side naman tayo eh, kahit sino. So, yung tiwala sa tao, huwag kang matakot, pinasok mo yan, alam mo kung paano lumabas, tanggapin mo lahat. Lahat na dadaan sa usap. Yeah. Kagaya ng sinabi ni Jed, lahat ng problema may solusyon. Tayo pa kayang magkapamilya. So, itong turning tides na to, kaya rin yung turning tides, iibahin talaga natin lahat. That's good. That's really good. So, tapang lang, tiyaga, tsaka yung tiwala nyo sa isa't isa sa mga partner nyo. Yeah, that's really good. You know, I also want to add before sumagot si Erwin, no. Kasi there's nothing wrong with being an employee. 'Di ba? Ako kasi ito, syempre ako lagi ako nanonood. Ang pinaka-fear ko lang sa podcast is I don't want to be a teacher, but I want to be an example. Why do I want to be an example? Based on my experience. Kasi pwedeng parehas tayo ng path. Pwedeng yung napapanood mo ngayon, mas parang gusto ko yung direction ni Dane. Pwede mong kunin yon. Pero I'm not telling you what to do. We're not telling you what to do, but we are trying to make a testimony of our personal experience. 'Di ba? Sinishare natin yung we're not teachers, we're not perfect. Kumbaga, nandito talaga kami para actually itong podcast talaga, 'di ba, break the chain. So, ginagawa namin 'to para marinig niyo yung iba't ibang istorya ng bawat tao. Yung sacrifices, yung lakas ng loob. Kasi ako sa Eds, number 1 yun, lakas ng loob eh. Kasi kahit may tiwala ka naman sa mga taong kasama mo, kung wala kang lakas ng loob na tumalon ka, parang hindi mo rin gagawin yun. Kasi bakit ako, 12 years akong kumikita dito, bakit ko iiwanan to para, di ba? Kahit mahal ko yung mga kasama ko, kung wala akong lakas ng loob, I won't do it, di ba? Add ko lang, it's just that, tama naman yung sinabi mo na, hindi ko na-inspire yung tao na kung OFW ka, komportable ka dyan, hindi ko inaano yun. Ang akin lang, kung meron kang gusto para sa sarili mo, hindi para gayahin ka ng iba, gawin mo na ngayon. Yeah. Kasi hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Saka I believe, Ang akin, gusto ko makasama yung family ko eh. yeah. Saka oras mo na. Yes. I believe it's your time to really, parang I want to do something different. Baka ito na. Ito na. Yan, baka ito na. Kasi, alam mo yun. Ito na. Ito na. Sorry. Walang baka. Ito na. Okay, ito na. Okay, Erwin, ikaw, what's your realization? Well, first, Grabe, ganda ng boses. Sorry ah. Well, Well, first, first pala yun. Hindi. Kumakanta ba yan? let me first. Medj. Hindi, ako talaga, I just wanna express na how grateful I am breathing the same air with all these people right now and doing business with all of you. With all these people. Grabe. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, hindi ako talaga nahirapan mag-decide.
na iwan yung 9 years na pinagtrabahuan at umuwi na lang dito. It wasn't hard for me. Mas mahirap pa na nandun ako. Nung bumalik ako, ang hirap sa akin na nandun ako after. So yun. Ako, realization na putting up a business pala, there will be people who will try to put you down. Could be anyone. Could be a friend, random people. It could be a family. One of your family members. Basta ganun. There will be people who will try to put you down. Siguro kung ako pa to, years back, talagang meron kasi talaga na experience natin na may mga, alam mo yun, marami nasasabi about you. Nung nagsimula kayong mag-business, I don't know kung saan nanggagaling, pero there will be people who will put you down. Ang nagbuti na lang, yung tattoo natin is, di ba, breaking the cycle. We try to avoid toxicity, negativity, and we focus on always on the positive side. So buti na lang, ayun na ako ngayon. Kasi kung hindi, wala, patulang ko talaga. I know. Patulang ko talaga. Pero hindi. It's just a waste of time. Pero yun nga. So, ang ibig ko sabihin, parang wag kayo ma-discourage pag may ganong tao. Or wag nyo na lang i-entertain yung idea. Yung, syempre, may anger pa rin. Syempre, nasaktan ka. Kasi friend mo or family member mo, masakit yun eh. Pero yun nga, nag-focus na lang ako sa goal. And papakitaan na lang natin ang results. Yeah. So, yan. Thank you so much, Erwin. Hindi na ako mag-add doon kasi baka mahaba masyado ito podcast. Ang ganda ng pagka-deliver eh. Ikaw, Chef Ivan, risky kay Chef Ivan to. Kasi putting his name on the menu, it's already a risk. Diba? And effort, Actually, lahat yun. Yung una parang nag-hesitate ako kasi baka mamaya mag-fail, mangyari, baka syempre yung pangalan ko nandito eh. Pero yung nung nagtatrabaho na ako, saka na ako ng effort na ayusin lahat. Nakita ko yung mga kasama ko, maayos lahat. Tapos parang yung work ko, parang masaya. Yeah. Parang, lalo si Erwin, si Jed, lagi yung magkakasama. Puta kami yung Quiapo, fiesta ng Quiapo. Nilakad namin yung tulay hanggang doon sa bilihan, doon sa may Masaya kami. Oo. Nagkukwentuhan kami. Kahit dugit-dugit na kayo? Oo. Mainit. Actually, gusto ko sumami. Chef, di lang ako pinayagan. Sasamahan kita eh. Si Jet may bit-bit na mga cups. Ako yung mga kitchen tools. Si Erwin din ganun. Sabi ko parang dito trabaho eh. Sabi ko parang masaya ako na ginagawa ko to kasi confident ako sa mga kasama ko. Alam ko na magiging okay tong Turning Tides. Ayun, na-realize ko na confident ako, magiging okay lahat. Ayun, madali lang yung trabaho kasi napapaligiran ako ng maayos sa tao eh. Wow, that's so nice. So, ayun, kaya yung effort ko rin sa kitchen, talagang ini-make sure ko na talagang okay lahat. Kasi nagka-restaurant ako before, parang di naging okay din kasi yung nagturo sa akin, parang pinabayaan ako. Yeah. Ayokong mangyari sa inyo yun. So, lahat ng kailangan, lahat ng bibilin, check ko, dapat ganito, ito lang bibilin mo. Before, lahat pinabili sa akin ng consultant ko eh. Ikaw lahat? Oo, lahat. Di naman kailangan. Yung pala, pwede naman pala ganito. Ayokong mangyari sa inyo yun. Kasi, masaya ako eh. Masarap magtrabaho sa isang lugar na masaya. Di toxic. Yeah. Diba? Yun lang naman. Saka, alam mo, ang kagandahan nito, we are alpha in our own ways. Pero pag nagsalita si Chef Ivan when it comes to, kung ano talaga yung talagang expertise niya, makikita mo lahat nagsasubmit eh. Lahat nakikinig. And, Chef, grabe yung, kumbaga ma-realize mo sa kwento mo ngayon, yung impact ng relationship na na sa'yo, natatransfer, nakikita mo, parang nafe-feel mo, yun nga. kaya komportable ka. Komportable ako. Diba? Galing eh. Thank you, Chef Ivan. Ang lupit eh. Ikaw, baby. Simula na naging tayo. Hindi naman yun Ulit. yung tanong. Ay, Turning Tides ba? Sorry. Ano yung What's your question realization about me? Ay, about the entire process nito lahat.
Nung una mong tinanong yan, alam mo yung unang pumasok sa isip ko? What? Ah, wait lang, cut that. Uy, papakat mo pa. Tuloy mo lang yan. Yung unang pumasok sa isip ko is, ang dami. Parang, for example, yung feeling ko nung nag-jump into tayo sa Turning Tides, yung feeling ko was, yung takot kang tumalon sa pool but you did it. Yung takot kang to say I love you but you did. Yung takot kang mag-quit sa job mo but to apply for another job na mas gusto mo but you did. Yung ganung feeling. Yung nakakatakot but we did it. That's very liberating. Parang, ayun nga, went outside of your comfort zone. It's a big factor to growth. It can be quitting school or starting to work out or trying new food. Yung ganong feeling, parang kahit small wins, start with that. Start with deciding na you're gonna win. You're gonna do it. Start there. Kasi dun kami nag-umpisa eh. It started with a decision. Yun yung una ko naisip nung tinanong mo ako, nung takeaway ko. And that's that. Yung stop overthinking, just say do it. yes or say no or what, just do it. Matagal ko na kasama, parang sa araw-araw na magkasama tayo, I think yun yung ano rin eh, KM ngayon na parang medyo mas maano na siya ngayon. Yung hindi na masyado nag-overthink. Decisive. Yung parang kailangan niyang pag-isipan ng, kasi iba, diba, sabi, pag bago ka magdesisyon, pag-isipan mo 10 beses. Siya talaga mga 1,000. Mga 1,000 times, 2,000 times, mga ganun kadami. Pero ngayon, pag kinausap mo siya, konti na lang eh. Tapos bilang, oh sige, go. Alam mo, influence mo sa akin yun. Ah, talaga? Nung una, medyo cringe ako dahil hindi ako ganun eh. Ganun yun eh. Kapag hindi ka pareho na ugali mo, parang cringe ka. Ba't siya ganun? But then I started recognizing na, wait, it works. It's working for you. It's working for your business. Na decide ka lang. Be decisive. Kung mali, then you learn. Kung hindi, then good. Yeah. Parang that's life eh. Just stop wasting time and just decide. Good job. Oh, ikaw naman. Siya naman yan. My realizations is all your realizations. You pretty much said it all. Ano ba yung dadagdag ko? My realizations is, ako as long as I'm happy, as long as I think I'm doing the right thing, wala akong natatapakan tao. Kahit maraming galit sa akin, maraming haters sa akin. Sa akin, as long as I'm happy, nagkakaroon ako ng means to help is already a reward to me. And to be, kasi ako sa totoo lang, sabi ko nga, di ba, bihira sa isang pamilya na sobrang close. So ako yung na-feel ko yun eh. Kasi ako with my I'm not gonna make an example na parang pinamasama ko, but hindi kasi kami ganun. Pero nung nakasama ko kayo, dun ko na value na importante na mag-build ka ng relationship, lalong-lalo na sa pamilya mo. And that's what I'm doing right now. Alam mo, ang kagandahan nito, recently lang to, I went out with my 2 sisters to reunite. It's a big thing for them. It's a big big thing. Oh my, trust me. Napaka, nun, kumbaga, it was unplanned. Pero dahil sa lagi ko kayo nakakasama, kayo, yung bonding nyo, yung samahan nyo, kung paano kayo mag-usap ng, kunyari, ito, ayaw ko sa'yo, ito yung kagandahan sa'yo. Ang ganda. And I started practicing that when it was so randomly my sister asked me, sabi niya, punta ka ng Alabang, let's have lunch together, the 3 of us. Yung kaming, kasi Usually you won't say yes to that. I won't say yes to that. Before. Sorry, it's taboo to us. Kasi kami pag nag-ayaan kayo. Ako talagang pinag-iisipan ko yun. Dati kasi wala namang ganun eh. Wala talaga, as in, zero invitation, wala talaga. Pero when they asked me, pinakita ko kay Em, sabi ko, I think I'm going. So I did, for the first time, para kasi kaming triangle, 5 kami magkakapatid, pero yung 3 na yun yung parang aso't pusa at may daga. Yun yung 3 na yun. So, nung nagkita kami 3, nakapag-usap kami the way, kahit pa paano I'm not gonna say 100% the way you guys are. Pero nung nag-usap kami, medyo na-apply ko yun, nagiging, vulnerable ka. parang nakapag-open up ako. Kahit pa paano. And it felt good. So, my realizations is, with everything that you do, even if you fail or you become successful, as long as you pick and you make a choice to surround yourself with the right people, kahit ano man yung resulta niyan,
walang sisihan, lahat kayo gagawa ng paraan. So, yan yung gusto ko sabihin sa yung realizations ko, kung ano man mangyari dito, starting from today, walang sisihan, but we will do our very best to make this Turning Tides to be successful, to have so many branch, hindi lang sa Pilipinas. Ako, wala na talaga imposible ngayon. Can I say something? So, No. your point is, sa buhay, Okay, go parang mas importante yung relationship beside, Yeah. than Yeah. money, Yeah. than work, Mm-mm. than, Kasi, yung realization mo sa etong Kasi grupo na before to. business, relationship naman talaga eh. Ito na yun eh. Kung hindi rin natin na-build ng maayos yung bonding natin, chef, hindi ka naging komportable sa amin, hindi rin naman tayo magpa-progress ngayon na, di ba? Ngayon, fast forward, look outside, we're 80%. And it's so damn nice. Let's go! Di ba? It is so beautiful, guys. You have no idea. So, kailangan nyo panoorin yung tour natin sa Turning Tides. Panoorin nyo yung video na yun. Itutour namin kayo. Ang gagawin ko nga, ako magsisimula, tapos kada section, kayo-kayo. Okay? Para itour natin sila, ano yung concept, ano yung makikita nila, bakit ganito yung itsura, bakit may stage, bakit may LED, mga ganon. Okay? Bakit yung kulay ng coffee shop natin, green. Okay? bakit yung kitchen natin, from maliit, ngayon may sariling commissary. Let's go! Di ba? So, yun lang guys. So, maraming... Valley parking! Oh, may valley parking. Ayun nga pala guys, pag pupunta kayo dito, walang hassle kasi may valley parking. Bigay nyo lang yung kotse niya. Bibigay niya lang yung kotse, magbabayad lang kayo ng 1,000 pesos. Ay! Sorry, magkano? 100 lang, 100 lang. Magpa-park na sa inyo, ihatid pa yung sasakyan nyo pag uwi kayo. Walang hassle. Di ba? No hassle. I-greet pa kayo. Oh, i-promote muna natin. Saan ba located ang flagship ng Turning Tides? Ba't saan pinapasa? Exact address. Exact address. 10E P. Antonio, Corner Hill, Fernando, Barangay Santo Niño, Marikina City. Landmark. Katabi ng landmark in front of Shakey's, katabi ng Gotobab. Yun. Kilala yung Gotobab Gotobab dito. free. Shoutout sa Gotobab. Regular customer nyo kami. Ha? Oo, di ba? Gotobab 3, Guerrilla Street. Okay. Sige, social media. Anyone would like to promote our social media? Facebook, Instagram, TikTok. We have, meron tayo sa lahat ng social media platforms, including TikTok, YouTube, ano pa ba? IG, that's Turning Tides PH. Lahat yon pare-parehas. Turning Tides PH. So, yun. Alright. So, also, pag meron mga brands, sponsors, anyone who wants to do their events here, birthday, pwedeng kasal, lahat na. Talagang, ibigay nyo na lahat ng events sa amin, guys. Ready kami. Ang kailangan nyo lang gawin, i-email kami. Yes, it's ttides2023@gmail.com. Ayan. Andito siya. Ayan. Malabas na. Si Ayan. Miko ang maglalagay na. Sige naman. Miko, lagay mo yan, ha? Okay. So anyway guys, maraming salamat. Thank you for joining us on our very first episode here at Turning Tides flagship natin. Hindi pa namin alam kung anong magiging tema talaga nito, anong pangalan ng podcast natin. Turning Tides lang ba? Or Turning Tides Talk? we're Pwedeng thinking about T-Talks. that. Di ba? T-Talk. Anyway, so help us. Let us know. Comment kayo dyan kung meron kayo naiisip na pwede naming ipangalan dito sa Oo nga, no, podcast wala pang natin. pangalan yung podcast natin, yung session natin. T-Talks. T-Talks. Pwedeng Titi. Ang pangit ng tuti. Actually, ang ganda ng Tuti. Joke lang. Tuti? Okay pa sa T-Tides eh. T-Talks. Meron tayong, yung tugtog bago yung mag-start yung podcast? Oh, syempre, kailangan natin yan. Yung intro natin. Turning Tides. Kasabay ng overlay natin. Ayan. Brace yourself. Let's hug together. So anyway, so guys, it is finally coming to the final day kung kailan tayo magsisimula. All you have to do is just watch for that. Punta lang kayo sa Facebook, Instagram natin, and TikTok natin. We're very much active starting today. Yes. So abangan nyo yan guys. And for bookings and events, message nyo lang kami or email nyo lang kami dyan sa binigay nating email address. So guys, maraming salamat sa inyo. Sana meron kayong mga natutunan sa storya na to. And kaya namin to ginawa. Gusto namin kasama kayo sa journey ng Turning Tides from day one and up to very many years. Kung nasaan na to mapupunta, we want you guys to be part of this. So maraming salamat sa inyo guys. Please like and share our Facebook and Instagram account at here at
Turning Tide stocks, mga ganun, whatever. Kung ano Wala pa tayo baka- naisip eh. Wala pa tayo naisip eh. Ah. So anyway, maraming salamat sa mga future sponsors natin. Yes! Agaantay kami. Marami na pong bumababa dito. So if Actually. you're interested, come here anytime. Our walls are Mauubos na yung walls ready. namin. Mauubos na yung walls namin. Bilisan nyo. Malapit na maubos ang walls natin. And me personally, I want you to be part of this journey because there's no way to, walang pababa, lahat pataas. Hindi natin sila ipapahiya. Yeah. Samahan nyo kami dito. Abangan nyo yung grand opening natin. Marami tayong bisita dyan, guys. So God bless you. See you on the next podcast. Hey.